Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Magkanong binayad ni Casper sa serbisyo mo? She did not answer back dahil antok at pagod na rin siya. Mukhang nakainom din si Blake kaya hindi na lang niya ito papatulan. I'll pay you $1 million to be my slave and you need to cut thy relationship with my Tito Marco. Lasing ka lang, hindi mo naman pinagsasasabi mo. Aniya dito. Hindi ako lasing at sigurado ako sa gusto ko. Nilapitan siya nito at sinandal sa pader. Nilamuko siya nito ng halik. Halos mapugto ang hininga niya. Unti-unti binubuhay ng lalaki ang sensasyon sa katawan niya. Bumaba ang halik nito sa leeg niya patungo sa kanyang dibdib. Napaungol siya sa kakaibang sensasyong nadarama ng katawan niya. Binuhat siya nito, dinala sa kama. Hinubaran siya nito at hindi siya nanlaban. Hinayaan niya ito sa ginagawa sa katawan niya. Para siyang gamugamong nakikipaglaro sa apoy. Marasang pag-angkin nito sa katawan niya. Nang makita ang kahandaan niya, pumesto ito sa gitna ng hita niya at doon ay walang pakundangang umulos ng walang humpay. Muntik na siyang mapasigaw sa sakit dahil sa ito ang una niyang karanasan. Marasi yan itong inangkin ng paulit-ulit at sa unay masakit yun. Pero sa mga sumunod na pag-angkin nito sa kanya, nabawasan ang sakit na hatid nito. Iba yung luwalhati na lang ang nararamdaman niya. They spent the whole night sa pagtatalik na parang wala nang bukas. Inangkin siya nito ng ilang ulit and both of them reached their climax. She knows lasing ang lalaki pero siya matinong pag-iisip. Inaniyahan niyang may mangyari sa kanila at wala siyang pinagsisisihan doon. Marahil nababaliw na nga talaga siya. Dahil sa pagod nakatulog siya sa tabi nito at niyakap siya nito. Pagising ni Kiara, siya na lang mag-isa sa kama at nang tignan niya ang oras, mag-aalas 12 na ng umaga. Makikita sa bed ang dugo na siyang simbolo ng pagkawala ng kanyang pagkabirhen na siyang kanyang iniingatan. Malinaw sa kanyang lahat ng mga nangyari sa kanila ng binata. Napansin niyang may nakalagay na tseke sa ibabaw ng bedside table na nakapangalan sa kanya. Iyon ay ang halagang sinabi nito kagabi. At may iniwan itong isang tarheta na may address na nakalagay na note na your service will start today and when you're back in Laguna. See you Saturday night. Katapat ng halagang nasa tseke ay ang katawan niya at kailangan niyang iwasan si Mr. Marco kasama sa kondisyon nito iyon. Kailangan niya ang pera na binigay nito at kailangan niyang umuwi ngayon para maumpisahan ang operasyon ng ina this week. Tumunog ang telephone sa villa. It's the pilot telling her na get ready in 2 hours dahil aalis na sila. Umalis na daw si Blake kaninang umaga, anang piloto. Sore pa ang katawan niya sa nangyari sa kanila, kaya nagbabad muna siya sa maligamgam na tubig para maibsan ang pananakit ng katawan. She will treasure what they had shared last night. Pagising niya, siyang gusto niyang makita. I think I'm in love with him. Hindi ko lang alam kung kailan, aniya sa sarili. She agreed to his offer at magkikita pa sila sa Saturday at pare siyang tanga na umaasam na magkikita sila sa Sabado. Pagbalik niya ng Laguna, nasikaso na niya mga bayarin ng kapatid para makapag-enroll ito. Kahit na late enrollee, makakahabol pa naman ito lalo na't matalino ang kapatid niya. Nooperahan ang kanyang ina sa matres na walang komplikasyon ngayon. Nasa ospital ito at namamalagi pa roon ng ilang araw. Sa halagang binayad sa kanya ni Blake, napaoperahan niya at nakapag-enroll ang kapatid niya sa kolehiyo. Nabayaran niya ang kanilang pagkakautang at pati lahat ng bills nila. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa, lalo na't ginawa naman niya iyon ng may pag-ibig. Kailangan niyang i-drop si Sir Marco tulad ng kondisyon nito sa kabayaran nito. Napakabait pa naman ito sa kanya, pero wala siyang choice dahil kailangan ng pamilya niya, though napaka-weird ng kondisyong yon. Hindi pa siya pumasok sa work dahil naka-leave siya ng 2 linggo. Nasa bahay siya kasalukuyan
Binabudget ng maigi ang perang natitira mula kay Blake. Kailangan niya mag-isip ng mapapagkakitaan na makakatulong sa pang-araw-araw nilang pamilya, lalo na't ang kanyang trabaho ay walang kasiguraduhan. Nasa ganun siyang pag-iisip na may kumatok sa pinto. Wala naman siyang inaasahang bisita. Mula sa bintana, tinignan niya kung sinong nasa labas. "Hi, Virgie! Buti na padalaw ka. I-message sana kita para isauli ang mga damit na pinahiram mo dahil nalabhan ko na ang mga yon," aniya dito. "Okay lang, Ara. May appointment lang ako na malapit kaya dinaanan kita. Kumusta ang unang escort service work mo?" "Okay naman," maikling sagot niya. "Yung clay okay naman ba sa'yo?" tanong nito. Wala na siyang sinabi pang detalye dito dahil hindi naman ito kailangan pang malaman. "Okay naman siya, Virgie. Mabait naman siya," aniya dito. Mabuti naman kung ganun. Naghahanap kasi ako ng iba pang sasama sa isang private party na i-hire ng isang politiko. Pwede ka ba sa linggo? Malay mo, ito na yung chance mo na makakuha ng sugar daddy. Seryosong sabi nito sa kanya. "Thank you sa offer, Virgie. Hindi na ako naghahanap ng sugar daddy. My first service would be my last." Matatag na sabi niya dito. "Good on you, Ara," sinserong sabi nito sa kanya. "Anytime na kailangan mo ng work, sabihan mo ako, ha? You know me, hindi kita ipapahamak," anito sa kanya. "Alam ko naman yun, Virgie. Mapapagkatiwalaan kita." "Okay, Ara, hindi na ako magtataga. May pupuntahan pa ako," anito. Nagpaalam na rin siya dito at ibinalik ang mga damit at pera na hiniram niya dito. Pagbalik ng isla, walang ginawa si Blake kung hindi ang uminom. He filed for a 1-month leave. Nanibago ang mga magulang sa desisyon niya pero masaya ang mga ito at nakapag-isip ang anak na kahit papano makapag-relax naman. Since pagbalik niya sa isla after nang nangyari sa kanila ng dalaga, lalong gumulong isip niya. He felt guilty and he's an asshole dahil lahat ng paratang niya sa babae mali, and he hurted her feelings many times dahil sa selos. He knows na siyang nakauna sa dalaga. He was surprised na walang karanasan nito. Taliwas sa sinasabi ng Tito Marco niya na nag-o-overnight ang babae sa bahay nito pag weekend, na halos doon na ito nagpapalipas ng gabi. He will propose to her next month, pero kahit binalaan niya ang babae na huwag makipagkita dito, pero he doubt kung susunod ito. He's thinking about it over and over again, pero hindi niya kayang mapunta sa ibang babae, at kahit sa tito niya. Akala niya, aanyayahan niya lang ito na mapunta sa tito niya, pero hindi niya kaya. He planned to seduce her and claim her para maangkin niya ito para sa sarili. Ilang gabi din na nagigising siya at nananaginip na kaulayaw niya ito. Nilalabanan niya ang atraksyon dito sa simula pa lang, pero hindi niya kinaya. Even though akala niya masamang babae ito, gusto na niya itong mapa sa kanya. Mukhang tinamaan siya ng matindi sa dalaga. He's missing her terribly. He's in denial. The real reason na ayaw niyang may lumapit dito dahil he's jealous. Marami pa siyang katanungan na kailangan ng kasagutan. Huminto si Kiara sa isang building na mukhang hotel sa labas. Bago siya pumasok sa building, hinarang muna siya ng isang uniformadong guard. Tinanong kung sino ang sadya at hiningan siya ng ID. Tumawag ito sa hawak na phone at may kinausap sa kabilang linya. "Pasok po kayo, ma'am. Sa level 8 po ang kondo ni Sir Fuentes." Nagpasalamat at tinalikuran na niya ito. Kanina pa siyang kinakabahan habang papunta sa address na binigay nito. Pagtigil ng elevator sa 8th floor, nakita niya kaagad ang hinahanap. Parang nanginginig ang tuhod niya sa kaba. Nanlalamig siya hindi dahil sa lamig ng aircon, kung hindi sa muling pagkikita nila ng binata. Ginala niyang mata sa lugar, nakakarpet ito, at napapalumutian ng mga indoor plants at mukhang mamahali ng lugar. Nag-doorbell siya sa pinto at bumukas yun, at narinig niya sa speaker ang boses ng lalaki. Inalis niya ang suot na sandals at nagsuot ng pambahay na pampaa. Napakaganda ng kondo ng binata. Napakalaki nito, kumpara sa mga kondong nakikita at napapanood niya sa TV. Mamahali ng dating ng kondo nito at ang pagkakadisenyo. Kulay puti at royal blue ang halos kulay ng wall at ang mga furnitures nito. Makikita kung gaano kayaman at karangyang kondo ng lalaki at nanliliit siya para sa sarili. "Hi there," anito, na nagpaangat ng mukha niya.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya pagkakita dito. Nakasuot ito ng khaki track short at polo shirt na puti. Lalo itong bumata at gumwapo sa tingin niya. Biglang sumikdo ang puso niya pagkakita dito. Nilapitan siya nito at pinaupo. Bigyan mo ako ng sandali, babalik ako. Anito. Nang pumasok ito sa kitchen, ginala niya ang mata sa karangyaan ng tinitirhan nito. Napaka-moderno nito. At para itong sa mga magazine mo lang makikita. Narinig niya ang yapak ng lalaki palapit sa kanya na may hawak na inumin at sandwich. Have a snack, anito sa kanya. Thank you, ani niya dito. Umupo ito sa tapat ng inuupuan niya. Parang mabibingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Naiilang siya sa titig nito sa kanya, kaya hindi siya makainom-inom ng juice sa ginagawa nito. Ayaw ba ng ginawa kong orange juice? Anito sa kanya. Umiling na lang siya dito dahil natitense siya nakaharap ito. Pagkatapos mo, I want us to make an agreement regarding sa offer ko sa'yo. Pagkaubos niya ng inihanda nito, nagsali nito ng wine sa glass. Inalok siya nito pero tumanggi siya. Dahil hindi naman siya umiinom since birth. I'll make our agreement brief and short. I will make the time frame when it will last, and it's private. Wala akong gustong kahati na lalaki, and you're all mine, sabi nito sa kanya. Tumangulang siya dito. Do you want to add something? Or conditions? Tanong ng lalaki sa kanya. Can I see Casper? Aniya dito. What for? Galit na tanong ni Blake. May offer kasi sa akin na kailangan niya ng confirmation ko sa trabahong inaalok niya. No, anito sa kanya. Please, Blake, let me see him. I think I will grab his offer. What did you just said? I just told you you're mine alone at ayoko makikipagkita ka sa lalaking yun, mariing sabi nito. Bigla siya nitong nilapitan. Parang tumigil siyang huminga for a while. Hindi niya alam kung nagsiselos ito sa ginagawin nito o ginagawa niya lang ito dahil sa isiping pag-aari na siya nito dahil binayaran siya nito ng napakalaking halaga. That's all for worries and problems. It's not what you think, Blake. He wants me to work for him as a PT manager sa bagong tayong fitness gym niya. My answer is still no. Anito sa kanya. Okay, sabi na lang niya dito. Mabuti, nagkakaintindihan tayo. Nilapitan siya nito sa sofa. Hinalikan siya sa labi. Pasuyo ang halik nito at nararamdaman niya ang kamay nito sa katawan niya. Gumanti siya ng halik dito at hinayaan na matangay sa kapusukan ng binata. It excites her. Namiss niya ito. Nahubaran siya nito nang hindi niya namamalayan. Namiss niya ang init ng katawan ng binata at ang halik. Binuhat siya nito sa silid at inangkin ng walang kapaguran. They both reached their climax few times. Nakatulog siya ng mahimbing sa braso nito. Ang natatandaan niya bago siya nakatulog, niyakap at hinalikan siya nito sa ulo. Wala siyang pinagsisisihan na isinuko niya ang katawan sa lalaking ito, pati ang puso niya. Natulog siyang may ngiti sa labi. She will treasure the memories while they're together. Kailangan niyang tanggapin kung saan at ano siya sa buhay nito. Sa ngayon, she will live with that day by day. Hahayaan niya ang sarili kung anong magpapaligaya sa kanya, kahit sa maiksing panahon lang. Pagising niya, nasa tabi niya ang lalaki at mahimbing na natutulog na nakayakap sa bewang niya. Gusto niya ang pakiramdam na yun. Yung pagising niya, ito makikita niya. Hinarap niya ito. Hindi niya mapigilan ang sarili na haplusin ang mukha nito at dampian na magaan na halik ang labi nito. Pagbibigyan ko ang katangahan ko at alam kong ako pa rin ang talunan sa huli. Pero at least napagbigyan ko ang sarili ko. Bulong niya sa sarili. Ilang saglit pa gumalaw ang binata na parang magigising na. Are you already awake? Anang binata. Oo, ang sagot niya. Niyakap niya ito na mahigpit at mapusok na hinalikan. They showered together and made love under the shower. Napakasuyo ng pag-angkin ng binata sa kanya. Wala silang kapaguran sa pagdama sa isa't isa na parang walang bukas. Hindi nila namamalayan ng oras. Gusto ni Blake na manatili siya, ngunit hindi niya magawa dahil kailangan niyang bumalik sa bahay. Gusto niya pang makasama ito pero she can't be selfish. Nang makapagbihis siya, nagpaalam siya sa binata.
Ewan ba niya kung namamalikmata siya pero ayaw siyang paalisin ng binata sa itsura nito. I'm going back to work on Monday. And don't worry, susunod ako sa agreement at sa condition. Even though it's very odd, I'll do it, sabi nito. I can drop you off. Offer nito sa kanya. Okay na ako, malapit lang ang sakay ng jeep dito. Sigurado ka? Nito. Tumango siya dito. Kung magtatagal pa siya, baka hindi na nga talaga siya makaalis pa. Magkita na lang tayo sa gym. I hold on to your words. Nito sa kanya. Sunduin kita sa Thursday from work, Kiara. Ng binata. Okay, see you then. Niya dito. Parang laging gusto niyang hilahin ng oras para makita niya kaagad ang lalaki. Ang ibinahagi niya espesyal sa kanya. Gusto niya itong makita ng mas madalas. Para siyang may lovesick. Gusto niya itong i-message pero ayaw niya magmukhang clingy dito. Nagdadalawang isip siya baka anong isipin nito sa kanya. Alam niyang darating ang time frame na sinasabi nito. Pero iisipin na lang muna niya ang nakakapagpasaya sa kanya sa ngayon kahit panandalian lang. Naulit ng maraming beses ang kanilang pagkikita at napapadalas ito. Nag-out of town sila kapag weekend, which is her day off. Magkasama pa silang lumabas ng bansa at nagpalipas ng ilang gabi sa Bali na parang nag-honeymoon. Talagang masaya siya sa tuwing kasama niya si Blake. He's in the hotel with his tito Marco. Medyo nag-nervous ito dahil wala pa daw ang girlfriend nito. Naaawa siya para sa tito niya, pero he can't control himself. He tried not to get involved with her, pero hindi niya kaya na mawala ito sa kanya. Malalim na masyadong nararamdaman niya para sa dalaga. He can't let her go now. Kung dadating man si Kiara ngayong gabi, he will tell the truth to his tito Marco. He can't afford to lose her. Hindi niya lang ito makita ng ilang araw, parang nabubuwang na siya sa kaiisip dito. Patawarin siya ng tito niya, pero sa kanya lang si Kiara. Nakaset up na ang candlelight dinner sa isang mamahaling restaurant ng hotel. Naghanda na rin ito ng isang sikat na pianist. Kinakabahan din siya dahil baka dumating si Kiara sa proposal dahil wala itong alam sa plano nito. Kalahating oras na tayo nag-aantay at wala pa mga ito. Anang tito niya. Nahalata na sa boses ang tense at pag-aalala. Awkward siya kung paano niya i-comfort. Kaya tahimik lang siya kahit siya ay nakaka-stress na rin. Lumabas ito ng restaurant para daw i-check ang mga ito. His tito planned a double date daw, including him para hindi daw ito makatunog. Siya daw ang kadate ng friend nito. Then before the pianist start, Kiara's friend and him will exit para makapag-propose ito sa nobya. Ngayon pa lang nito formal na ipapakilala si Kiara sa kanya bilang girlfriend nito. Napasinghap siya sa papalapit na yabag at may kausap ang tito niya, mga babae. Hello ladies, kala ko naman ano na nangyari sa inyo. Pinag-alala niyo ako masyado ha. Hinagka nito sa labi ang manager niya at niyakap ito. Mukhang in love ang mga ito na parang di siya nag-e-exist sa harapan ng mga ito habang naglalambingan. Ani sa dalawa. Napangiti naman ang mga ito sa kanya. Han, pakilala kita sa isa sa mga miyembro ng pamilya ko na tinuturing kong anak-anakan. Ani ito sa kanya. He wants to meet you. He will be your date for today, Ara. Ani Sir Marcos sa kanya. Kasing gwapo at kasing kisig ko din yun. Biro nito sa kanya. Gusto niyang umurong dahil akala niya magdi-dinner lang sila. Para formal na ipakilala nito si Aubrey sa anak-anakan daw nito. Ayaw man niyang sumama, napilit siya nito. Date? Binulungan niya si Audrey. Double date pala tayo. Bakit wala akong alam? Aniya dito. Hayaan mo na Ara. Pagbigyan mo na si Marco. Ngiti nito sa kanya. Tumango na lang siya dahil napasubo na siya. Maaga na lang siya magpapaalam pagkakain dahil she doesn't want to date. Kahit sino maliban kay Blake. She's uncomfortable dahil feeling niya she's doing what against Blake condition. Pagpasok nila ng restaurant, pinapasok sila ng waiter sa isang room at medyo nag-aalangan siyang pumasok kaya hinablot na siya ni Aubrey. Napakaganda ng restaurant at mukhang nasa alta sa syudad ang mga naroroon na nagdadine habang nakikinig sa pianist na nasa stage malapit sa wine bar. Pagpasok niya sa loob, ginala niya ang mata sa loob. Napakaganda ng setup nito, mukhang pinareserve lang para sa kanilang apat. Isipin pa lang niya na may iba siyang kadate
Napaka-uncomfortable na sa kanya. Napansin niya ang presensya ng lalaking nakatalikod sa kanila. Nakaharap ito sa may bintana ng restaurant. Nang humarap ito sa kanila, parang lumabas ang puso niya sa dibdib niya. Ito ang kahuli-hulihang taong gusto niyang makita sa gabing yon. Nabigla din ito pagkakita sa kanya dahil alam niyang wala siyang isang salita at hindi niya tinupad ang kondisyon nito na huwag makipagkita sa tito nito. Makikita sa mukha nito ang galit, pero umalma ito nang kausapin nito ni Marco. Hindi dumaan sa isip niya na si Blake pala ang anak-anakan nito at very close pala itong dalawa. Akala niya isa sa pamangkin nito na hindi niya pa namimit. Kabadong-kabado siya sa nababadyang galit sa mukha nito pag nakaharap sa kanya, and she feels bad dahil nasukol siya. Iho, no need to introduce my lovely personal trainer because you met him before. Sana magkaayos kayo, anito sa binata. Hi, kinakabahang bati niya dito. Tumangulang ito sa kanya. Napakaseryoso ng mukha nito. Gusto niya itong kausapin privately para makapagpaliwanag dito. By the way, Blake, I just want to introduce to you my gorgeous girlfriend, Aubrey. Pakilala nito sa kanya. Mukhang naguguluhan nito sa sinabi ng tiyuhin nito. At he looked lost. After a while, okay na ito at masayang nakikipagkwentuhan na kay Aubrey at sa tito nito. Finally, we've met, Blake. Lagi kang nakikwento ng tito mo sa akin. Ikaw nga palagi ang bukang bibig niya. What do you think of him, Iha? Anito sa kanya. I think he's a good man, aniya dito. Yes, Iha. I think bagay kayo, anito sa kanya. Napangiti na lang siya sa sinabi nito dahil wala itong alam kung anong meron sila. They enjoyed the dinner at pagkatapos nagpaalam muna siyang pupunta sa powder room. Pagkatapos niya sa powder room, bigla na lang may humila sa kamay niya. It's Blake. Hinila siya nito sa isang sulok ng hotel. I miss you, anito sa kanya. At walang babalang hinalikan siya nito ng marubdo. Nagginantihan naman niya. How come you're here? Anito sa kanya. Aubrey is my best friend and boss. Pinilit niya lang ako na samahan siya at hindi ko rin alam na may date pala ako. Ngayon lang nila sinabi ng pagdating namin. Don't worry, ito na ang huling beses na makikipagkita ako sa tito Marco mo. Forget about that foolish condition. Anito sa kanya. Pero don't forget the other condition, bulong nito sa kanya, that you are all mine alone. Anito sa kanya. Kinilig siya sa sinabi nito pero hindi siya nagpahalata, bagkus simpleng tumangulang siya. By the way, just want to let you know na umalis na ako sa restaurant. Nakalimutan banggitin sa iyo na kailangan naming lumabas pagkatapos ng kainan, kahit na ginawa mo naman. Tito Marco already proposed to Aubrey, masayang sabi nito sa kanya. Wow, talaga? Masaya ako para sa kanilang dalawa. Na-excite na sabi niya dito. Are you going anywhere, Kiara? Anito sa kanya. Wala naman, uuwi na ako. Aniya rito. Hatid na kita sa inyo. Alok nito sa kanya. Huwag na, ayos lang ako. Hindi naman ganun kalayong sa amin. Isang sakayan lang. Anito sa binata. It's already late, so no buts. Sabi nito sa kanya. Follow me. Sa malapit lang ako nakapark. Aniya dito. Sumunod siya dito at pinagbukas siya nito ng pinto ng passenger seat. Pagpasok ng binata sa sasakyan nito, walang sabi-sabing hinalikan siya nito. She kissed him back, kaya lalong lumalim ang halik ng binata. Binulungan siya nito at nagbibiro. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masensored tayo. Napangiti siya sa sinabi nito. Hinatid siya nito sa harapan ng inuupahang apartment. Inalok niya ito na pumasok para magkape. Hindi nagdalawang isip na sumunod ito sa kanya. Gising pa ang nanay niya nang pumasok sila sa bahay. Pakikilala sana niya ito sa nanay niya bago magtimpla ng kape, nang biglang ipakilala nito ang sarili. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tasa ng kape sa sinabi nito. Pasensya na po at hindi po namin kaagad nasabi sa inyo, anito sa nanay niya. Tumangulang ito. Wala akong ibang pakiusap sa iyo, iho. Kung hindi ang mahalin at huwag sasaktan ng anak ko. Mga anak ko lang ang kayamanan ko, kaya ayokong makikita silang nasasaktan. Makakaasa po kayo, magalang nasabi nito. Masayang nagkwentuhan ang mga ito, at late na rin nakauwi ang binata.